Kung paano pumasok ang kasalanan sa mundong ito ay sa pamamagitan ng pagsuway sa salita ng Diyos, pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Pinadala ng Diyos ang unang lalaki sa mundong ito na nagngangalang Adan. Dito sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Kaya siya ay pinarusahan, namatay ang kanilang relasyon sa Diyos dahil sa pagsuway. At dito mararanasan ang kamatayan ng tao sa bawat nagkakasala. Lahat ng tao sa mundo ngayon ay nagkakasala. Tulad sa sinulat sa Romans chapter 3 verse, "No one is righteous, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." In Romans chapter 3 verse 23. Subalit ang Diyos ay tunay na mapagmahal, puno ng pag-ibig sa kanyang mga nilikha na mga tao dito sa daigdig. Kaya pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, ng katawang tao, pinanganak ni Birheng Maria sa Jerusalem, sa Israel. At dito, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagkasala dahil siya ay sumunod sa utos ng Diyos hanggang sa kamatayan. Maaari din niyang may posibilidad din na ang Panginoong Jesucristo, dahil siya ay 100% na tao at 100% na Diyos, ay maaari din siyang magkakasala at sumuway sa utos ng Diyos. Nung panahon na siya ay hinuhuli na ng mga sundalo, pagkatapos niyang manalangin, maaari siyang tatakbo doon, ngunit hindi niya ginawa. Sa pagbibigay sa kanya ng tinik na korona, maaari niya itong tanggihan, ngunit hindi siya sumuway. Tinanggap niya ito, maging noong siya ay kinalatkad, binitbit ang mabigat na krus patungong Kalbaryo sa Golgota, ay tiniis din ng Panginoong Jesucristo. Noong siya'y pinako sa krus, hindi din niya tinanggihan. Siya'y nagpapako sa krus. Maaari din niya iyong tanggihan, subalit hindi siya sumuway sa Diyos. Tinanggap niya lahat yun. Ang mga pag-alipusta, ang pag-aalimura, lahat-lahat na mga pasakit tinanggap ng Panginoong Jesucristo para matupad ang isinaad sa kasulatan at maging matupad ang plano ng Diyos. Dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan, ang lahat ay mapapatawad. Lahat ng kasalanan ng tao, kahit gaano karami, kahit gaano kapula, ito'y patatawarin ng Diyos Ama kung ang taong yaon ay sumampalataya, naniniwala sa salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Ito'y regalo ng Diyos sa bawat isa na nagkakasala, ngunit pinatawad ng Panginoong Diyos. Kaya siya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Everlasting life, eternal life sa third heaven, sa ikatlong kaharian ng langit. Naroon ang Diyos Ama nakatira sa kanyang kaharian. Ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong paniniwala, ikaw at ako na makasalanan mula pagkabata, mula sa sinapupunan ng ina, tayo ay nagkakasala dahil minana po natin ito kay Adan na sumuway sa utos ng Diyos. Subalit, sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ikaw at ako ay mayroon ng pangako na tayo ay magmamana sa buhay na walang hanggan. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos.
Purihin siya sa kanyang pag-ibig. Purihin siya sa kanyang kabutihan.